Nagsimula ang pelikula sa loob ng isang presinto ng pulis, kung saan iniimbestigahan si Julia kaugnay ng pagpaslang sa kanyang dating nobyo na si Michael Vargas. Inakusahan siya ng isang pulis na bumalik umano siya kay Michael, kahit na dati na niya itong kinasuhan ng domestic violence at nagkaroon pa ng restraining order laban dito. Mariing itinanggi ni Julia ang paratang at iginiit niyang may nag-setup sa kanya. Ipinakita ng pulis ang mga ebidensya, kabilang ang kanilang mga Facebook conversation at ang underwear ni Julia na natagpuan sa loob ng kotse ni Michael. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento 6 na buwan ang nakalipas sa San Francisco. Makikita si Julia sa kanyang farewell party sa trabaho, kung saan binati siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Ali dahil sa kanyang engagement. Ikinuwento ni Julia na lilipat siya ng ibang lugar kasama ang kanyang fiancé at magtatrabaho na lamang ng remote. Aminado si Julia na kahit masaya siya, dala pa rin niya ang trauma ng pananakit na ginawa sa kanya ni Michael. Pinalakas naman ng loob ni Ali si Julia at sinabing magiging maayos din ang lahat. Sumunod na eksena, makikitang magkasama sina Julia at ang kanyang fiancé na si David papunta sa hometown nito, kung saan naroon ang kanilang bagong bahay. Masaya at puno ng pag-asa ang dalawa habang pinaplano ang kanilang nalalapit na kasal. Ipinakilala rin ang dating asawa ni David na si Tessa na may anak silang babae na nagngangalang Lily. Kinabukasan, dumating si Tessa sa bahay ni David upang ihatid si Lily. Ito ang unang pagkikita ni na Julia at Tessa at nagpalitan sila ng magalang na pagbati. Gayunpaman malinaw na hirap pa ring tanggapin ni Tessa ang pagtatapos ng kanilang pagsasama ni David. Kinabukasan ng umaga, matapos umalis ni David papasok sa trabaho, nakatanggap si Julia ng notification na tapos na ang bisa ng restraining order laban kay Michael. Labis siyang nabahala dahil takot pa rin siya kay Michael at hindi pa rin nawawala ang alaala ng pananakit nito. Nang hapon ding iyon, habang naghahanda si Julia ng tanghalian, biglang dumating si Tessa upang ibalik ang ballet shoes ni Lily. Tuwang-tuwa si Lily na makita ang kanyang ina at nakiusap na manatili ito para kumain. Pumayag si Julia at inimbitahan si Tessa sa loob ng bahay. Habang kumakain, paulit-ulit na sinisita ni Tessa si Lily, pinapagalitan ito dahil sa paggamit ng tinidor imbes na kutsilyo, na nagpapakita ng pagiging kontrolado niya. Nagpaiwan pa si Tessa upang patulugin si Lily na ikinainis ni Julia. Bago umalis, nagpaalam si Tessa at binati si Julia ng good night. Nang gabing iyon, hindi pa umuwi si David nang makarinig si Julia ng ingay sa ibaba ng bahay. Bumaba siya upang tingnan at kinilabutan nang makita niya ang anino ni Michael sa labas ng bintana. Sa parehong sandali, biglang dumating si David at napagkamalan siya ni Julia bilang si Michael. Pagkatapos huminahon, ikinuwento ni Julia kay David ang hindi magandang karanasan niya kay Tessa. Nag-aalala rin siya na baka hindi siya maging mabuting ina para kay Lily, ngunit tiniyak ni David na maayos ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, habang nasa bayan si Julia, napansin niya ang isang butik. Nakakita siya ng isang napakagandang puting damit at agad niyang naisip na ito ang isusuot niya sa kasal. Kalaunan, iminungkahi ni Julia kay David na ipaalam na nila kay Tessa at Lily ang kanilang planong magpakasal. Pagkatapos nito, dumalo sina David at Julia sa isang children's holiday event kung saan naroon din si Tessa. Matapos ang programa, nakita ni Tessa si Lily na masayang umalis kasama sina David at Julia. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding selos at inisip niyang gustong agawin ni Julia ang kanyang papel bilang ina. Isang gabi, nagdaos si David ng isang salo-salo para sa paglulunsad ng kanyang beer business. Labis ang pagkagulat ni Julia nang dumating si Tessa na suot ang parehong puting damit na balak niyang bilhin. Biglang umakyat si Tessa sa entablado at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano niya iniwan ang buhay sa syudad upang samahan at suportahan si David noong sila ay kasal pa. Ipinahayag din niya na palagi siyang nandyan para kay David sa kabila ng kanilang mga problema. Habang sumasayaw sina David at Julia, tahimik na pinagmamasdan sila ni Tessa nang may inggit. Napansin niya ang mensahe sa cellphone ni Julia mula kay Ali na nagsasabing may balak na silang magpakasal, na labis niyang ikinasama ng loob. Pagdating sa bahay, sinabi ni Julia kay David na nawawala ang kanyang cellphone. Tinawagan ito ni David at doon makikita na nasa kamay ni Tessa ang telepono. Nagawa ni Tessa na mabuksan ang cellphone matapos hulaan ang password gamit ang birthday ni Julia na nakita niya online. Hinalungkat niya ang mga files at larawan hanggang sa matagpuan niya ang restraining order laban kay Michael. Kinabukasan, habang nasa trabaho si David, pinuntahan siya ni Tessa at kinuwestiyon kung talagang kilala niya si Julia. Sinabi ni David na masaya siya kay Julia at ibinahagi ang balitang magpapakasal na sila. Nagpahayag ng pag-aalala si Tessa para kay Lily, sinasabing walang sapat na kaalaman si Julia sa pagluluto at pag-aalaga ng bata. Ngunit ipinagtanggol ni David si Julia at sinabing ginagawa nito ang kanyang makakaya.
Tinangka ni Tessa na muling mapalapit kay David. Inaming pinagsisisihan niya ang lahat, ngunit mariin siyang pinauwi ni David. Habang papalayo si Tessa, hinagis niya ang cellphone ni Julia sa loob ng kotse ni David. Kalaunan, ibinalik ni David ang cellphone kay Julia at sinabing natagpuan niya ito sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Julia ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ngunit nang sagutin niya ito, walang sumagot sa kabilang linya na nagdulot sa kanya ng matinding kaba at takot. Samantala, makikita si Tessa na sinusuklay ang buhok ni Lily habang nagrereklamo na tuwing ibinabalik ng magkasintahang sina David at Julia ang bata, palaging kusot at sabog ang buhok nito. Biglang dumating ang kanyang ina na si Love at tuwang-tuwa si Lily na makita ang kanyang lola. Dito malinaw na makikita na minana ni Tessa ang pagiging kontrolado ng kanyang ina. Agad sinimulan ni Love na punahin si Tessa sa lahat ng bagay, mula sa kilos hanggang sa paraan ng pagupo at pagkain. Pinayuhan niya si Tessa na ayusin ang sarili at maghanap na ng bagong lalaki. Ngunit sinabi ni Tessa na napakahirap para sa kanya ang lahat ng pagbabagong ito at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon. Maya-maya, habang tinitingnan niya ang kanilang mga wedding photos, napaiyak si Tessa. Samantala, isang matagal ng kaibigan ni David ang nagkwento na noong una, gustong-gusto ng lahat si Tessa at maganda ang impresyon nila rito. Ngunit kalaunan, napansin nila kung gaano ito naging kontrolado at selosa kay David hanggang sa dumating sa puntong napagod si David at tuluyan niyang tinapos ang relasyon. Ngunit nagkataong nabuntis si Tessa, dahilan upang sila ay muling magsama. Sa kabilang banda, patuloy na nakakatanggap si Julia ng mga tawag mula sa hindi kilalang numero na pinipili niyang huwag sagutin. Hindi nagtagal, pati ang kanilang landline ay tinatawagan, ngunit tuwing sasagutin niya ito, walang nagsasalita sa kabilang linya. Samantala, gumawa si Tessa ng peking Facebook account gamit ang pangalan ni Julia at in-upload ang mga litrato nito. Kinabukasan, habang mag-isa si Julia sa bahay at naghahanda maligo, may isang misteryosong taong pumasok sa bahay. Ninakaw ng salarin ng underwear ni Julia, ang kanyang engagement ring at relo ni David. Ilang sandali lang ang lumipas, may kumatok sa pinto. Maingat na lumabas si Julia at nakita ang isang bouquet ng rosas sa may pintuan. Biglang lumitaw si Tessa at sinabing may nakita siyang lalaking palabas ng bahay. Nainis si Julia at hiniling kay Tessa na tigilan na ang palagiang pagpunta sa kanila. Ipinaliwanag ni Tessa na dinala lamang niya ang jury summons mail ni David. Kalaunan, nagsaliksik si Julia at nalaman niyang anonymous ang nagpadala ng mga bulaklak. Dahil dito, labis siyang natakot at naniwalang bumalik na si Michael Vargas sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, lalong lumala ang takot ni Julia nang sandaling makita niya ang mukha ni Michael kay David. Dahil dito, tinawagan niya si Ali at sinabing naniniwala siyang hinahanap na naman siya ni Michael. Pinalakas ng loob ni Ali si Julia at sinabing walang nakakaalam ng kanyang tirahan at wala rin siyang social media. Tinanong ni Ali kung alam ba ito ni David at inamin ni Julia na hindi pa niya nasasabi dahil masyado itong masakit para sa kanya. Samantala, gamit ang peking account, nakontak ni Tessa si Michael. Nagulat si Michael na may mensahe mula sa kanya matapos ang mahabang panahon. Nagkunwari si Tessa na namimiss siya at tuwang-tuwang sinabi ni Michael na miss din niya ito. Nagpadala rin si Tessa ng ilang mapang-akit na larawan ni Julia. Habang nangyayari ito, hinanap ni Julia ang kanyang singsing sa buong bahay, ngunit hindi niya ito matagpuan, dahilan upang siya ay labis na mainis at mabigo. Kinabukasan, nagkita sina Julia at Tessa sa bayan. Pareho silang humingi ng paumanhin sa kanilang naging pagtatalo at nagpasya silang magtanghalian ng magkasama. Habang kumakain, nagbahagi si Tessa ng kanyang kwento tungkol sa relasyon nila ni David. Inamin niyang nagkaroon siya ng ibang lalaki na siyang sumira sa kanilang kasal. Ipinaliwanag din niya na palaging abala si David sa trabaho kaya madalas siyang makaramdam ng kalungkutan. Ibinahagi rin ni Tessa na dati silang hindi halos mapaghiwalay ni David at madalas maging malapit sa isa't isa, kahit sa mga pampublikong lugar. Dahil dito, nalito si Julia dahil ibang-iba ang kilos ni David sa kanya. Hiniling ni Tessa na makita ang engagement ring ni Julia, ngunit nagsinungaling ito at sinabing ipinadala niya iyon sa cleaners. Kinagabihan, palihim na hinalungkat ni Tessa ang mga gamit ni Julia na nagpapatunay na siya ang pumasok sa bahay. Makalipas ang ilang araw, isinama ni Julia si Lily sa parke para sa beer exhibition ng kanyang ama. Muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero at sinagot niya ito. Gaya ng dati, walang nagsalita at nang ibaba niya ang tawag, biglang nawala si Lily. Sa sobrang takot, agad na hinanap ni Julia si David at ipinaalam ang nangyari. Sabay silang naghanap sa bata at sa isang sandali, inakala ni Julia na muli niyang nakita si Michael. Di nagtagal, nalaman ni Julia na natagpuan na nina David at Tessa si Lily.
Nagalit si Tessa at sinabing hindi karapat-dapat si Julia na magbantay sa kanyang anak. Pag-uwi nila, ipinahayag ni David ang pagkadismaya dahil sa pagiging pabaya ni Julia. Ikinuwento niya na natagpuan ni Tessa si Lily na naglalakad sa parking lot at nakikipag-usap sa isang lalaki. Humingi ng tawad si Julia at inamin na nawala ang kanyang engagement ring nang tanungin ito ni David. Tinanong din ni David tungkol sa mga bulaklak, ngunit sinabi ni Tessa na wala siyang alam tungkol dito. Dito, nagsimulang mabahala si David dahil ayaw nang iwan ni Tessa si Lily sa kanila. Natatakot siya na baka ipagbawal ng kanyang dating asawa ang pagkikita niya sa anak. Kinabukasan ng umaga, makikitang tinuturuan ni Tessa si Lily na sumakay ng kabayo kahit malinaw na takot ang bata. Dumating si Julia at napansin ang takot ni Lily, ngunit ayaw pumayag ni Tessa na pababain ito. Maingat na hinikayat ni Julia si Lily na bumaba ng kabayo dahil espesyal na araw iyon ng kanyang ama. Nagalit si Tessa sa nangyari at ang kanyang ina na si Lovie na nakamasid lamang ay sinabing kahiya-hiya ang insidente. Habang nasa loob ng sasakyan, tinanong ni Julia si Lily kung sino ang lalaking nakausap nito sa parking lot. Ngunit naguluhan si Lily at sinabing wala siyang kausap na lalaki. Doon napagtanto ni Julia na imbento lamang ni Tessa ang kwento. Kinagabihan, napansin ni David na nawawala ang relo na ibinigay sa kanya ni Julia. Pagkatapos nito, dumalo sina Julia at David sa isang pagtitipon kasama ang kanilang mga business investors. Habang kumakain, biglang naalala ni Julia ang sinabi noon ni Tessa tungkol sa pagiging malapit nila ni David sa mga pampublikong lugar. Dahil dito, tumayo si Julia at dinala ang kanyang fiancé sa banyo, kung saan sila naging mapusok sa isa't isa. Samantala, patuloy na kinakausap ni Tessa si Michael gamit ang peking account ni Julia at patuloy niya itong inaakit. Kinabukasan, nakatanggap si Julia ng isang email na may mensaheng, "I miss you." Labis ang kanyang pagkagulat nang makita na may kasamang litrato nila ni Michael ang mensahe. Ilang sandali pa, dumating si Tessa kasama si Lily at agad napansin ni Julia na gupit ang buhok ng bata. Ipinaliwanag ni Tessa na pinarusahan niya si Lily dahil sa pagsuway nito. Dahil dito, nagalit si Julia at nauwi sa mainit na pagtatalo ang dalawa maya-maya. Narinig ang boses ni David na papalapit. Biglang nagkunwari si Tessa na sinasaktan siya ni Julia. Sinadya niyang mahulog sa hagdan at laking gulat ni David sa kanyang nasaksihan. Inakusahan ni Tessa si Julia na itinulak siya, habang mariing itinanggi ni Julia ang paratang. Ngunit tumanggi si David na makinig at agad niyang dinala si Tessa sa ospital. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Julia kay David ang tunay na nangyari. Ngunit aminado si David na hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Pagod na siya sa paulit-ulit na gulo at nangakong kakausapin niyang muli ang kanyang dating asawa, umaasang titigilan na sila nito. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang napuno si Julia at tinawagan niya si Ali upang pumunta sa bahay. Magkasama nilang sinimula ng pagsisiyasat sa nakaraan ni Tessa. Matapos ang masusing paghahanap, natuklasan nila ang isang psychiatric report na naglalahad ng marahas at obsesibong pag-uugali ni Tessa. Nalaman din na sa edad na 16, iniwan ng ama ni Tessa ang kanyang ina para sa ibang babae. Dahil dito, sinunog ni Tessa ang bahay ng kanyang ama habang nasa loob pa ito. Sa kabila ng bigat ng kanyang ginawa, tinanggihan ng kanyang ina na si Lovie ang inirekomendang psychiatric care para sa kanya. Sa sumunod na eksena, nagpasya si Julia na sabihin na kay David ang katotohanan tungkol sa psychotic behavior ni Tessa. Ngunit agad matapos umalis ang kanyang kaibigan, biglang lumitaw si Michael sa bahay. Hindi makapaniwala si Julia sa kanyang nakikita. Habang sinusubukan ni Michael na lumapit sa kanya dahil akala nito ay matagal na silang nag-uusap. Tinangka ni Julia na tumawag ng pulis, ngunit galit na itinapon ni Michael ang cellphone. Biglang naging marahas si Michael at sinimulan niyang saktan si Julia. Ngunit bago pa siya makapagdulot ng matinding pinsala, kinuha ni Julia ang isang kutsilyo at sinaksak ang kanyang binti, saka agad tumakas mula sa bahay. Dito makikita na matagal nang nagmamatsyag si Tessa malapit sa bahay. Pagkaalis ni Julia, pumasok si Tessa at nadatnan si Michael na sugatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Michael na si Tessa pala ang taong matagal niyang kausap. Ngunit bago pa siya makakilos, sinaksak siya ni Tessa sa dibdib, tuluyang ikinamatay niya. Bumalik ang kwento sa unang eksena, kung saan iginiit ni Julia na si Tessa ang may pakana sa lahat at siyang pumatay kay Michael. Ngunit hindi kumbinsido ang mga pulis sa kanyang salaysay. Nang malaman ni David ang nangyari, agad siyang nagtungo sa presinto. Doon, sa wakas ay inamin ni Julia ang kanyang nakaraan kay Michael. Iginiit din niyang wala siyang kasalanan at wala siyang pinatay. Sa kabutihang palad,
naniwala si David sa kanya at tiniyak na malalampasan nila ito ng magkasama. Pagkatapos nito, kinausap ni David ang investigador na ipinakita sa kanya ang mga mensahe ni na Julia at Michael. Napag-alaman na balak ni Julia na ibenta ang kanyang engagement ring upang magpadala ng pera kay Michael. At ipinadala rin niya ang relo na nawawala kay David. Hindi makapaniwala si David sa kanyang nakita at labis siyang nasaktan. Dahil dito, pinayuhan siya ng detective na umuwi muna kasama ang kanyang anak. Pagkaalis ni David, ipinaalam ng pulis kay Julia na ang lahat ng ebidensya ay tila laban sa kanya. Gayunpaman, dahil puro circumstantial lamang ang mga ito, pansamantala siyang palalayain. Tinanong ni Julia kung nasaan ang kanyang fiancé at sinabi ng pulis na pumunta ito upang makita ang kanyang anak. Samantala, abala si Tessa sa pagsira ng ebidensya nang dumating si David sa kanyang bahay. Masaya siyang makita ito, ngunit hindi siya pinansin ni David at diretso siyang umakyat upang tingnan si Lily. Sa ibang lugar, sinubukan ni Julia na tawagan si David upang balaan siya tungkol kay Tessa, ngunit naiwan pala nito ang cellphone sa sasakyan. Matapos masigurong ligtas si Lily, bumaba si David sa sala at nakita si Tessa na sinusunog ang mga guwantes at ebidensya sa fireplace. Napansin din niyang suot nito ang singsing ni Julia at doon niya napagtantong si Tessa ang may sala. Sinimulan ni Tessa maglabas ng hinaing tungkol sa kung paano siya iniwan ni David dahil sa isang pagkakamali at ibinigay kay Julia ang lahat. Dito, napagtanto ni David na wala na sa tamang pag-iisip ang kanyang dating asawa, kaya nagpasya siyang isama si Lily pauwi. Ngunit bigla siyang hinampas ni Tessa sa ulo gamit ang bakal sa fireplace, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Kaagad namang nagsisi si Tessa at nangakong aalagaan siya. Habang kumukuha ng gamot si Tessa, dumating si Julia at nadatnan si David na halos walang malay. Sinabi niyang hihingi siya ng tulong, ngunit nakiusap si David na unahin niyang hanapin si Lily. Mabilis na umakyat si Julia, kinuha ang bata at inilagay ito sa sasakyan sa labas. Pagbalik niya sa loob, nakita niya si Tessa na nililinis ang sugat ni David at ginagapos ito gamit ang duct tape. Palihim na sinubukan ni Julia na tumawag ng siyam na isa-isa gamit ang landline, ngunit nahuli siya ni Tessa at hinugot ang telepono. Nagkaroon ng matinding sagupan ang dalawang babae. Pinagtawanan ni Tessa si Julia, sinabing mahina at kaawa-awa siya at sinisi siya sa pagtitiis kay Michael sa kabila ng pang-aabuso nito. Dahil sa galit, sinuntok ni Julia si Tessa at tuluyang nagkaroon ng matinding labanan. Sa huli, napabagsak ni Julia si Tessa. Tinakbuhan ni Julia si David upang tulungan siya, ngunit biglang sinugod siya ni Tessa gamit ang kutsilyo. Nang makita ni Tessa ang sarili sa salamin, natakot siya sa itsura niyang puno ng pasa at sugat. Napatingin siya sa litrato ng kanyang anak at napagtanto ang halimaw na kanyang naging anyo. Sa sandaling iyon, kinuha ni Julia ang kutsilyo at inutusan siyang umatras. Hindi inaasahan, isinaksak ni Tessa ang kutsilyo sa sarili niyang tiyan habang hawak pa ito ni Julia. Sa kanyang huling sandali, nakiusap siya na huwag hayaang maalala siya ni Lily sa ganitong paraan. Matapos mamatay si Tessa, agad tinulungan ni Julia si David. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito pinaniwalaan noon. Di nagtagal, dumating ang ambulansya at dinala si David sa ospital. Humingi rin ng paumanhin ang pulis kay Julia sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Pagkaraan ng 6 na buwan, makikita na kasal na sina Julia at David at masayang namumuhay kasama si Lily. Maayos na ang lahat, hanggang may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas nila, si Lovie ang kanilang nakita na dumalaw upang makita ang kanyang apo at masayang niyakap si Lily. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.